Malaki ang naging damage ni Voltes 5 sa huling laban ninyo. Kaya natagalan kami sa pag-repair sa kanya. Ngayon sa tingin ko kinakailangan natin magdagdag ng armas para kay Voltes 5. Ito yung armor fragments ng Beast Fighter na huli ninyong nakalaban. Ito naman ang kanyang original form. Ang armor fragments na yan is made of special alloy na hindi matatagpuan dito sa daigdig. Kaya naniniwala ako, inangkat pa nila ito mula sa Busan. Ito naman ang armor fragments na tinamaan at naapektuhan ng Mechanical Eagle. Ang layo na ng itsura. They look brittle compared dun sa original form. Exactly. Tingnan nyo to. Hindi man lang tinablan, no? Hindi nasira sa laser. Kaya pala hindi tumalaban laser sword nung una. Tama. Panoorin nyo to. What kind of laser is that, Dr. Hook? The same kind that the Mechanical Eagle used. Now, I replicated it and made it into ultra-electromagnetic beast cannon. Our engineers are setting it up inside Voltes 5 as we speak. Bagong armas. Mukhang mas magiging astig si Voltes 5. Yes. But we are having a problem. We're having a hard time mounting the beast cannon inside Voltes 5. Kulang na kulang sa energy to power it. Ha? Sa laking yun ni Voltes 5? Eh bakit yung maliit na Mechanical Eagle kayang kumarga ng ganong klaseng laser power? Well, obviously, may kakaibang technology ang Mechanical Eagle. No, during the demonstration, I used the reserve power of the entire Camp Big Falcon. At halos maubos yun. Ganun kalaking energy ang kinakailangan. Then paano natin matatalo yung mga susunod nating kalaban, Dr. Hook? Sa kidlat. Gagamitin natin ang lakas ng kidlat sa laser sword. Tama! Lightning power which is equivalent sa 300 million volts. Using its energy, pwede tayo makapagpawala ng ultra-electromagnetic ball. Ultra-electromagnetic ball. Ibig sabihin po ba dapat mas malaki ang ilalagay na electrical system kay Voltes 5 para sa ultra-electromagnetic ball? Matalino ka talaga, Little John. Pero hindi tayo nakasisiguro kung makakayanan nga ito ni Voltes 5. Kaya dapat hindi muna sumugod ang mga kalaban habang hindi pa handa si Voltes 5. Sana patuloy pa rin po tayong tulungan ng Mechanical Eagle. Alam niyo, iniisip ko po, paano po kaya kung si Dr. Ned Armstrong yung pilot ng Mechanical Eagle?